Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marlon. Taong 1980. Nangyari ito sa parte ng Capiz. Sa kasalukuyang taon ay nagtatrabaho ako bilang isa sa mga parlorista. Sa isang salon dito sa Dasma. At iyon ang pinagkakaabalahan ko habang nakikinig sa iba't ibang YouTube channel ng mga horror narration. Nais kong sa inyong channel maibahagi ang aking karanasan. Nang maranasan ko ang kababalaghang ito at ng mga panahong ito ay kasalukuyang naninirahan pa lamang kami sa isang liblib na baryo sa lugar ng Capiz. Doon kasi ako pinanganak at doon na rin ako lumaki. Napadpad lamang ako dito sa Dasma, Cavite noong binata na po ako. Nang mga panahong ito ay nasa edad 16 anyos pa lamang ako. At nang mga panahong ito ay kasalukuyang buntis ang aking ina sa bunsong kapatid na may kapansanan. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang naging dahilan ng pagkakaroon ng kapansanan ng aking kapatid. Kaunting pagpapaliwanag ko lamang. Nangyari ito sa sityong tinitirhan namin noon. Simula sa kalsadang bababaan namin. Pagka nanggagaling kasi kami sa ibang baryo, ay nasa mga 30 minutos ang aming nilalakad patungo sa dati naming bahay. Liblib na kasi iyon at malayo na sa kabihasnan. May kalayuan ang mga kapitbahay namin noon. Gawa ng malawak ang niyogan ng aking ama na naroroon nakatirik ang aming bahay. At sa gilid naman ay may sampayan ng aking ina. Palagi kasi itong naglalaba sa maliit na sapang malapit na rin sa aming bahay. Papaano ba naman? 7 kaming magkakapatid. Pang-8 ang ipinagbubuntis ng aking ina. Ganoon kasipag ang aking mga magulang gumawa ng bata. Isang araw, habang naglalaba ang aking ina ng mga damit, ay nautusan akong magluto nito. Nang sa ganon ay kakain na lamang siya pagka-uwi. Mag-aalas 12 na kasi iyon ng tanghalian. At medyo nakakaramdam na umano siya ng gutom. Sige po inay, magluluto na po ako ng pagkain. Sambit ko sa kanya. Sige anak. Siya nga pala, kapag nakaluto ka na ng pagkain, hatiran mo muna ng baon ang tatay mo. Naroroon siya sa tapahan ng niyog. Wika ng aking ina. Bakit nay? Hindi ba uuwi si tatay ngayon? Patanong ko sa kanya. Sinabi niya namang minamadaling lutuin ng aking ama ang bunga ng mga niyog. Nang sa ganoon ay maibenta na kaagad at magkaroon ng pera. Kaya hindi ito makakauwi sa pananghalian. Medyo napaismid pa ako ng bahagya dahil malayo sa bahay namin ang pinaglulutuan ng niyog ng tatay ko. Kung susumahin nga ay maglalakad pa ako ng mahigit 15 minutos bago ko iyon marating. Nasa liblib na kasi iyon ng kalupaang pagmamay-ari na rin namin. O ano pang dinadabog-dabog mo riyan? Sige na, umuwi ka na nang makapagluto ka na rin. Wika pa ng aking ina. Oo nay, uuwi na ako. Ito naman ang sagot ko habang naglalakad ako papalayo. Agad na nga akong naglakad pa uwi sa bahay namin. Habang naglalakad ako pa uwi,
napansin kong may babaeng nasa puno ng santol at nakatingin lamang sa aking ina. Noong unay, hindi ko na lamang iyon pinansin. Mukha naman kasing hindi masamang tao. Sa tansya ko, nasa edad mga 40 na ang babaeng iyon. Medyo kulot ang mahabang buhok nitong umaabot hanggang sa bewang. Mahaba rin ang kanyang kasuotan at mukha namang malinis. Subalit noong makalagpas na ako sa babae, ay may nalalanghap akong kakaibang amoy. Yun bang parang amoy mapanghi ng matandang nakakasulasok sa ilong? Aniya ko pa, marahil ay pupunta iyon sa sapa para magbanlaw ng katawan. Kaya lang siguro ay naroroon ang aking ina kung kaya't nag-aalangan itong magtungo sa sapa. Dahil baka maamoy ng aking ina ang amoy panghi nito sa katawan. Grabe, hindi pa naman ganon katanda eh. Amoy mapanghi na. Bulong ko pa sa sarili habang naglalakad. Sa paglipas ng ilang minuto at nang nilingon ko ang babae, ay wala na iyon sa kinatatayuan. Kaya nagpalinga-linga na ako at hinanap ito. Nasaan na yun? Ba't bigla na lang nawala na parang bula? Tanong ko sa sarili ko habang nagtataka akong nag-iisip. Ngunit nakailang minuto na ako sa paghahanap, ay hindi ko pa rin mahagilap ang babaeng iyon. Bagkos ay isang asong kulay itim na galising na halos wala nang natirang balahibo ang aking nasilayang tumatakbo patungo sa sapa. Nang makauwi na ako sa bahay, ay natatanaw ko mula sa kusina ang sapa, kung saan naglalaba ang aking ina. Noong nagsasaing na ako, ay natanaw ko ang asong galising. Nakaupo ito at nakatanaw lamang sa aking ina. At sa paglipas ng mga araw, ay napapansin kong palagi na lamang naroroon sa sapa ang babaeng iyon. At kung minsan naman ay nasa may puno ng santol ito malapit, kung saan naroon ang aming sampayan. Isang gabi, habang nagkakape ang aking ama, ay nabanggit ko sa kanya ang tungkol sa babaeng napapansin ko ilang araw na. Kailan mo pa napapansin yung babaeng sinasabi mo, anak? Tanong ng aking ama. Mag-iisang linggo na, tay. Kilala niyo po ba ang babaeng iyon? Balik na tanong ko naman sa aking ama. At umiling naman ang aking ama at sinabi, ilang araw na rin umano siyang may nararamdaman na may umaaligid sa aming bakuran. May kakaibang nalalanghap na amoy rin siya tuwing sumasapit ang gabi at palaging nagtatahulan ang mga aso sa labas ng aming bahay. Nagtataka naman ako at tinanong ang aking ama kung ano ang konekta sa mga nararamdaman niya at nalalanghap na mabahong amoy dun sa babae. Nakita kong umiling ang aking ama at nagwika ng, "Huwag ko na lamang pansinin umano ang kanyang sinasabi." Ano yun? Ang labo mo naman, tay. Babanggit-banggitin mo yung tungkol sa naaamoy at nararamdaman mo, tapos wala naman pala. Reklamo ko pang wika sa aking ama. Marlon, magtigil-tigil ka riyan sa mga ganyang reaksyon mo. Baka hindi kita matansya at masipa pa kita nang wala sa oras. Inis na wika naman ng aking ama sa akin. Kinabukasan, matapos namang maglaba ng aking ina, ay napansin kong napapangiwi na naman ito. Kaya naman, nilapitan ko na ito at sinabing ako na ang magsampay ng pinaglaban niya para naman makapagpahinga na siya sa loob ng bahay.
Mabuti pa nga at kanina pa sumasakit itong balakang ko. Ani ng aking ina sa akin. Kaagad ko namang binuhat ang mga batya na may laman na pinaglabahan at dinala malapit sa may sampayan. Habang nagsasampay nga ako, ay nakita ko na naman ang asong galisin na nasa di kalayuan at ito'y nakatitig sa akin. Nandito ka na naman. Taragis kang aso ka. Palagi ka na lang andito sa amin. Wika ko sa aso at agad ko na itong binugaw para umalis. Subalit kahit anong pilit kong paalisin ang aso, ay para bang bingi na iyon at hindi naririnig ang boses ko. Kung kaya naman, pumulot na ako ng bato at ibinato iyon sa aso. Noong tamaan ko ang aso, ay umangil ito habang walang humpay ang pagtulo ng mga laway. Kaya naman bahagyang nakaramdam ako ng kaba na baka dambahan ako ng aso. Mamaya magkarabis pa ako kung sakaling madampian ako ng mga pangil nito. Hoy, punyemas kang aso ka. Layu-layuan mo ko at baka maihambalos ko itong batya sa iyo. Malakas na wika ko naman sa aso. Umangil lamang ang aso at dahang-dahang inihahakbang ang mga paa papalapit sa kinaroroonan ko. Kung kaya't napaatras ako ng bahagya, lintik mo ang lalapain pa yata ako. Sambit ko pa sa aking sarili. Maya-maya na may nakita kong biglang napahinto ang aso. Walang ano-ano'y umaripas iyon ng takbo papalayo na para bang may nakita ito biglang natakot na lamang. Noong lumingon naman ako sa pinanggagalingan ko, nakita ko si tatay na may dalang buntot ng pagi. Papalapit siya sa kinaroroonan ko at agad itong nagtanong kung bakit ako ang nagsasampay. Nasaan raw ang aking ina? Sinabi ko naman sa kanya, nasa loob ng bahay at nagpapahinga. Sumakit kasi ang tiyan nito matapos maglaba. Ganoon ba? Sige, bilisan mo nang tapusin niyan. At may iuutos ako sa iyo pagkatapos mo diyan. Ani pa ng aking ama. Dahil nga sa nagmamadali na ako, ay nakalimutan ko ang bilin ng aking ina na huwag isampay sa labas ng bahay ang kanyang panloob na damit. Sa paglipas ng mga oras at sumapit na ang hapon, ay mas lalo pa akong naging abala sa mga gawaing bahay. Maghapon kasing nakahiga ang aking ina dahil sa karamdamang pananakit ng tiyan at balakang. Noong sumapit na ang takip siling, matapos kong mapagsaing, ay agad na kaming kumain. Nang sa ganoon ay makapagpahinga na ako ng maaga. Napagod din kasi ako sa mga gawaing bahay. Matapos naman namin kumain, ay agaran ko ng nilinis ang hapagkainan. Pagkatapos nito ay nagpahinga na ako sa aking silid. Habang nagpapahinga ako, ay naririnig kong dumadaing ang aking ina dahil sa sobrang pananakit ng tiyan. Hindi na ako mapalagay sa labis na pag-iisip sa aking ina. Kaya naman, tumayo na ako para tingnan at silipin ito sa kanilang kwarto. Pagkalabas ko ng kwarto ay nakita kong nagmamadali na nagtungo sa kusina ang aking ama at pagkabalik nito ay may bitbit na itong isang basong tubig. Tay, bakit po? Anong nangyari kay nanay? Pag-aalalang tanong ko sa aking ama. Anak, bantayan mo muna ang ina mo at pupuntahan ko lang si Aling Nita. Wika ng aking ama at nagmamadali itong lumabas ng bahay para magtungo sa bahay ng kumadrona. Nagtaka naman ako
Dahil bakit sa komadrona pupunta ang aking ama at hindi sa isang pagamutan? Gayong sa pagkakaalam ko'y nasa 5 buwan pa lamang ang tiyan ng aking ina. Maya-maya pa'y bigla na lamang nahiyaw sa labis na sakit ng tiyan ang aking ina. Noong tingnan ko ang kanyang mahabang kasuotan, ay may bahid ng dugo iyon. Nay, anong nangyayari? Bakit may dugo? Natatarantang tanong ko sa aking ina. Imbis sumagot ang aking ina, sinagot ng aking ina ang aking katanungan gamit ang kanyang pag-iling. Bagkus ay nagtanong siya sa akin kung wala pa ba ang aking ama. Sandali lang anak, silipin mo muna sa labas ng bahay kung paparating na ba ang ama mo. Utos sa akin ng aking ina. Kaagad naman akong tumalimat, sinabihan ng mga kapatid kong alalayan si nanay. Sisilipin ko lamang sandali kung paparating na ba ang aming ama. Noong binuksan ko ang pintuan, ay gayon na lamang ang aking pagkagulat. Nang walang ano-ano'y, may nasilayan akong babae, malapit sa may sampayan. May hawak itong damit at inaamoy-amoy na parabang nababanguhan ito. Napaisip akong baka baliw lamang ang babae at nais nitong magnakaw ng kasuotan. Kung kaya't kaagad ko itong sinigawan at tinanong kung bakit hawak niya ang mga damit. Ganoon na lamang ang hilakbot na naramdaman ko nang bigla na lamang tumingin sa gawi ko ang babae. Sapagkat nasilayan ko ang kanyang itsura sa pamamagitan ng sinag ng buwan. Pulang-pula ang mga mata nito, napakadungis ng mukha, walang humpay ang pagtulo ng laway. Mas ikinagulat ko nang bigla na lamang sumugod papalapit sa akin ang babae. Para bang asong nauulol at nais ng manakmal. Sa sobrang takot ko ay napahiyaw na ako at mabilisang isinara pabalik ang pintuan. Tinanong pa ako ng aking ina kung ano ang nangyayari sa akin. Akmang sasagot na sana ako nang sa bigla na lamang wala akong narinig. Maya-maya pa, nang bumalik na ito sa ayos, ay nakarinig ako ng huni ng wakwak sa labas ng bahay. Konting trivia lang tayo. Ang sinabi dito ni Marlon, may narinig siyang wakwak, no? Huni. Ang wakwak is siguro hindi ako masyadong familiar sa angkan ng wakwak. Pero alam ko ano to yung mga nasa bubong. Hindi sila nalalayo sa tiktik, no? Madalas to pag kagaya nito, merong buntis. Yan. Kundi wakwak, tiktik yan. Yun, so yun lang. Binigyan ko lang kayo ng konting kaalaman. Balik tayo sa kwento. Kung kaya't labis na ang takot na nararamdaman namin magkakapatid, idagdag pang may tumatagas na dugo sa hita ng aking ina. Maya-maya pa nakarinig na kami ng boses sa labas ng bahay at tinatawag ang pangalan ng aking ina. Boses iyon ng aking ama. Pumatok iyon ng 3 beses. Nakaramdam naman ako ng saya dahil sa wakas, dumating na ang aking ama. Subalit noong bubuksan ko na sana ang pintuan, bigla akong pinigilan ng aking ina at sinabing hindi ang ama ko ang nasa labas ng bahay. Sinabi ko naman sa kanyang papaanong hindi ang aking ama, samantalang rinig na rinig namin ang boses ni Itay. Nililinlang lang kayo anak, huwag mong buksan ang pintuan
dahil hindi yan ang iyong ama, kundi isang aswang. Sambit pa ni nanay habang namimilipit siya sa sakit ng kanyang tiyan. Muli namang kumatok sa labas ng bahay at tinawag ang pangalan ko. Buksan ko umano iyon. Nang mga sandaling iyon ay hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Nangangatog na ang mga tuhod ko at para bang maiihi na ako sa takot. Makalipas lamang ang ilang sandali ay narinig ko nang nagkakagulo sa labas ng bahay. Rinig na rinig pa naming tila ba may hinahampas na kung ano-ano sa labas. At kasunod noon ay ang malakas na pag-angil ng animoy asong pinagpapalo na tumakbo patungo sa may niyugan. Sandali lang, Mando. Huwag mo nang habulin pa ang aswang dahil napuruhan ko na ang muka at batid kong hindi na babalik pa iyon dito sa bahay ninyo. Wika ng boses ng isang matandang lalaki. Ilang minuto pa ang lumipas ay may sunod-sunod na kumatok sa pintuan. Tinanong ko muna ang aking ina kung bubuksan ko na. Noong makita ko siyang tumango ay agaran ko na iyong binuksan. Bumungad sa amin ang aming ama at ang isa pang matanda kasama ng kumadrona. Bago pa man ako makapagtanong ay kaagad nang pumasok ang kumadrona at agad na nilapitan ang aking ina at pinahiga niya ito at saka ginamot. Habang ginagamot niya ang aking ina, ay napapailing na lamang ito sabay wika ng, "Kumpirmado, ilang araw ka nang inaaswang, Linda. Mabuti na lamang at bago pa mahuli ang lahat, ay nakarating kami kaagad dito." Dagdag pang wika ng kumadrona. Hindi niya maipapangakong magiging maayos ang sanggol sa loob ng tiyan ng aking ina dahil nilabasan na umano ng dugo ito at may nakikita na itong marka ng aswang sa aking ina. Ipanalangin na lamang nating kumpleto ang katawan ng bata. Dahil ang maipapangako ko lang sa iyo kaya kitang pangalagaan hanggang sa mga anak ka na. Subalit ang bata na nasa sinapupunan mo'y hindi ako makakasiguro. Malungkot na wika ng kumadrona. Nalaman kong kapatid pala ng kumadrona ang kasama nitong matandang lalaki. At ang sabi pa noon ay isa itong magaling na albularyo. Bago pa ito umalis kinabukasan ay nag-iwan ito ng habak sa aking ina. Nang sa ganoon ay makasiguro umano silang hindi na muling babalik pa ang aswang. Makalipas pa ang ilang araw ay nabalitaan naming may inaswang na buntis sa Karatig Baryo. Ngunit ang nakakalungkot ay nakunan ang buntis. Bali-balita ring bago pa man umano iyon nangyari, ay may nakikitang asong galisi ng buntis na umaaligid sa kanilang bahay. Napapaisip na akong marahil iyon ang aswang na bumiktima sa aking ina. Dahil simula nung mangyari sa amin ang pang-aswang, ay hindi ko na muli pang nakita ang aso. Naging maayos naman ang pagbubuntis ng aking ina at hindi na muling bumalik pa ang aswang. Subalit noong manganak na si nanay, ay labis ang kalungkutan ng aking mga magulang. Sapagkat may kapansanan ang aking bunsong kapatid. Putol ang dalawang paan nito. Bagamat ganun pa man ay nagpapasalamat na rin sila dahil nailabas ng ligtas ang sanggol. Sa ngayon po ay malaki na ang kapatid ko at nasa poder ko siya. Ako ang nag-aalaga sa kanya gaya ng pangako ko sa aking mga magulang. At dito
ito na po ang kwento ko na minsan naranasan kong aswangin ang aking ina sa liblib na lugar ng Capiz. Yun, so bigyan ko lang ng opinion yung kwento ni Marlon. Siguro sa una, pati ako na no, na napaisip dun sa nakita niya babae, no. Tapos sasapa pa. Alam naman natin na hindi pangkaraniwan yung ganun. Tapos buntis pa yung nanay ni Marlon. Tapos yung tingin niya dun sa babae, malinis naman, di ba? Kumbaga, maganda, may itsura na hindi mo mapaghihinalaan na may gagawing masama o kung anong klaseng tao. Tapos hanggang naging aso, di ba? Yung kumbaga kabaliktaran kasi yung aso galisin. Tapos kumbaga asong kalye na yung naging itsura. Tapos sa part naman ng tatay ni Marlon, ang galing lang din nung akmang susugurin si Marlon ng aso. May dala na siyang buntot ng pagi na alam naman natin isa yan sa mga pangunahing pangontra sa mga aswang. Kumbaga, pag nadampian kasi niyan yung balat ng aswang, yan yung parang asido sa kanila, yung talagang mangingiyak talaga sila niyan na depende sa klase ng aswang, di ba? Merong aswang na malalakas na uri, kumbaga yung mga matataas. Yun. So, yun pala, yung mga ganong uri ng aswang. Meron pa ritong mga sulat na siyempre nabasa ko na may mga ganong kwento bukod sa iba't ibang lahi ng aswang. Isasalang natin yan pag medyo okay na ulit yung boses natin. Tapos sa ending naman, hanggang ngayon, maganda kasi kahit papaano nalabas ng nanay ni Marlon yung sanggol. Yun nga lang, putol yung paa. Pero para sa akin okay na yun kaysa naman mawala, diba? Kagaya nung kwento niya nung nasa last part na nung kwento. Meron daw inaswang na buntis tapos yung sanggol kumbaga nakunan, namatay. So siguro yung babae rin yung may gawa nun, hindi natin alam. Yun lang, no? So medyo hindi ko masabing bitin pero siguro may iba pang karanasan to si Marlon, no? Hindi lang natin alam. Sa'yo Marlon, kung meron pa, pwede ka ulit mag-message sa Gmail, no? Ipadala mo lang yan. So yun lang mau-comment ko rito sa kwentong ito. Kayo, kung nagustuhan nyo yung ganitong kwento, comment kayo dyan sa baba, mga opinion nyo, yun. O kung okay ba sa inyo yung ginawa na paglaban ng komadrona, Yung pa, isa pa yung magaling kasi komadrona tapos albularyo yung kapatid. So, baga good tandem di ba? Kontra talaga. So, ayun lang. Sa ngayon yun lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.